Hi, Katwis! Heto ang ating finished product na ipakikita ko sa inyo na pwedeng pagkaperahan at pwedeng pambaon ng mga estudyante. Yan, meron tayong 5 pieces na sliced bread. Gagamitin natin yan, paninipisin natin, iro-rolling pin natin. Pero hindi ko na pa yan nakita kasi pampadagdag pa yon. Yan, in-rolling pin ko lahat, pinanipis ko lang siya. And then, meron ako ditong minced meat. Mayroon ako ditong giniling. Nilagyan ko lang ng konting pampalasa, konting paminta. Ito ay simpleng merienda lang, pero sure ako na pwede naman yung pagkakitaan sa mga walang ginagawa sa bahay at gustong magkapera. Pwede nyo gawing negosyo online. O dahil maraming estudyante ngayon. Pwede nyo munang pagkagawa niyan, pwede nyong ilagay muna sa freezer. Tapos pwede nyong i-seal. O diba? Ganyan yon yung ating sliced bread. Iniroll ko lang siya ng ganyan. And then ayan na. Diba? Niroll ko lang lahat at para maging kapaki-pakinabang. Hindi lang sa ating mga estudyante at pwede rin natin silang merienda. Pero yung pagkakaroll ninyo, medyo piga-pigain ninyo para magdikit na sila. Matik, diba ganyan, no? And then, pagkatapos yan, kumuha kayo ng egg. Kumuha ako ng egg, binati ko lang ng ganyan, o diba? At pagkatapos, yung roll bread na ginawa ko, isasawsaw ko lang dyan. And then, ipapry ko siya, di ba? Pero kung ipipraser nyo, wag nyo munang lalagyan ng egg. Siyempre, nagpainit ako ng konting mantika at para maluto na ang ating merienda. Ayan, ilagay ko na yan. Isinawsaw ko yan sa egg. Yan, egg lang. Tapos nilagyan ko ng konting pampalasa para at least medyo masarap. Ayan. Ganyan lang ang aking ginawa para at least 5 pieces para at least makita ninyo na pwedeng gawin pang negosyo yan. Pwedeng gawin pang negosyo, pwedeng pambaon, pwedeng merienda nating pag tayo nagugutom, syempre, di ba? Take note, low fire lang ang kailangan yan, hindi masyadong kailangan kasi kailangan maluto yung meat. 'Di ba? Yan, o 'di ba? Nag-golden brown siya at pagkatapos niyan, sasama pa natin yung 2 pieces pa kasi 5 pieces yan eh. Para at least pwede natin siyang pagkakitaan. O 'di ba? Kaysa nandyan lang kayo sa bahay, pwede naman kayong magnegosyo online, di ba? O di kaya, lagay nyo sa tapat ng inyong bahay, o di ba? May kasi pambaon ng mga bata sa umaga, magandang gawin yan. Magandang breakfast yan, magandang i-online kasi maraming estudyante. Pag gumawa kayo ng ganyan, pwede nyong i-freezer bago nyo lutuin. Pwede nyo silang i-for sale, di ba? O, di ba ganyan na? Luto na siya, di ba? Pagkatapos na maluto ng ganyan, syempre palalamigin muna natin ng konti. Kasi masyado naman siyang mainit pa, di ba? At sure akong napakasarap yan. Lagi kong ginagawa yan, pero ngayon ko lang siya naisipan na ipakita sa inyo para at least maraming makagawa niyan at makaalam. Pwede naman siya kahit egg lang, kahit walang breadcrumb. Kung gusto niyo may breadcrumb, pwede naman. Pwede kung gusto niyo yung egg lang, pwede naman din. Ayan. Yan. Kaya nilagyan ko yan ng egg para madagdag sarap siya, di ba? O, di ba? Pagka ganyan, pwede yang lagyan ng mayonnaise sa ibabaw, pwedeng lagyan ng ketchup. Pero ako, dahil hindi ko pa kakainin, hindi pa kakainin ng mga hinihintay kong pamilya. Siyempre, diyan muna, ganyan lang muna. Then, pagkakainin, lagyan ng mayonnaise, teka ng ketchup, masarap siya. Alam nyo, isang bagay yan para makatipid. 'Di ba?
Instead na bibili kayo ng pagkain sa labas o ng pangmeryenda ng inyong anak, pambaon, hindi na kasi ayan, naluto na, di ba? Okay, ito ang ating finished product, o di ba? Napakasarap. Hindi lang magandang tingnan. Ito naman yung pinagkutan kong egg. Thanks for watching!